Hello mga darling! Welcome back to my channel! So today, nandito tayo ngayon sa Puerto Galera. Kasama ko ang aking family. Mag-get ready with me lang tayo. So this time, magsi-sit down vlogs tayo habang ang background nyo ay ang beach para ma-feel nyo din na nasa beach kayo. Especially yung mga nasa ibang bansang OFW natin dyan. Shoutout po sa inyo! Amo kayo sa feeling ng nasa beach. And today, naka-double mic tayo kasi medyo malakas yung hangin para rinig na rinig nyo talaga yung mga sasabihin natin today. First time ko lang gagawin to, ang mag-get ready with me, tas parang chikahan lang sa inyo, and I hope na ma-enjoy nyo today kasi especially sobrang daldal ko talaga as a person. Like, I love listening to other people, and especially I love also yung mga taong nakikinig din sa mga sinasabi ko. Ganun akong tipong tao. Like, sobrang daldal ko, lalo pag I'm super comfortable. Pero pag first meet or di ko talaga close, tahimik talaga ako. So, ganun ako as a person. Alam nyo na, hindi lang halata akong mahihain dahil ganito yung itsura ko. Pero, I swear, kaya yung iba, they always say na maldita ako, na masungit ako, first impression nila, ganyan. Kasi nga, parang hindi ako palangit. Pero, ang totoo talaga is sobrang mahihain ako mag-approach, lalo na pag first meet. So, kahit sa mga fans, may fans din eh. Pero siguro before na lang, pag may mga nagpapapicture before, ayun, hindi talaga kayong ganun. Kasi nga naiya ako kasi baka ganyan. Habang tumatagal naman is, ayun, nade-develop naman. And hopefully, yung mga fans na nami-meet ko is hindi sila na-intimidate sa akin. Kasi nga, bakit kasi ganito yung mukha mo, ganyan yung kilay mo, di ba? Kaya ako mag-aayos today kasi papunta kaming White Beach dahil this is our last full day. Dahil tomorrow is uwi na kami ng Cavite, back to reality. So, kain na lang tayo uli. And kaya ko to naisip gawin kasi may mga nagtatanong din kung anong mga makeup ginagamit ko. At the same time, gusto ko din talaga makipagkwentuhan sa'yo para meron tayong deep connection sa isa't isa. Matagal ko na tong plinano na gagawin ko tong gantong sit down, kwentuhan. Pero ayoko kasi nang sa bahay. Kasi pag sa bahay lang parang may makontent ka tayo, nagkwento ka lang dyan sa bahay nyo. At least dito, di ba, nagkwentuhan tayo habang nasa beach. And hopefully naririnig nyo yung sounds ng waves. Ano ba ito? Ay, mabuksan. Pag nagme-makeup ako, ang ginagamit ko talaga una is moisturizer. So, this one is from Glad to Glow. Since super dry ng mukha ko, perfect talaga ang moisturizer sa akin. Hindi pwedeng wala kasi magbubuo-buo lang sa mukha ko yan, parang nakapatong. At ang lahat ng products na ipapakita ko sa inyo ay nasa akin TikTok showcase. So, check nyo na lang doon. Ako OA talaga ako mag-moisturizer. As in OA. Kasi hindi pwedeng hindi siya OA kasi super dry ng mukha. Kaya din siguro tumigil yung pimple ko because hindi na ako super oily. Naging super dry na yung face ko. I don't know why, pero yun nga. So tip ko sa inyo, patuyuin nyo ng sobra kapag nag-skin prep kayo para hindi magbalat sa mukha nyo yung mga product na ilalagay nyo. And next na gagamitin naman natin is itong Sola Foundation Primer. So this one is meron tong SPF 50 PA++++. This is tinted sunscreen. So super ganda nito guys. Proven and tested na, nag-swimming na ako, nabasa na mukha ko. Buo pa din siya, hindi siya natatanggal. Kaya sa mga ano dyan, oily people, magugustuhan nyo to. Nasa yellow basket ko dito sa TikTok guys. Super mura lang din ito. Nagsisale to, 2 peraso, 200 pesos, 150 pesos. Pag sa ano niya yung binibili, Watson or sa mga 7-Eleven, 150 isa niyan. So medyo pricey siya. Pero sa ano, and ito nilalagay ko lang to. So kapag ito yung gamit ko, akala ng mga tao or minsan mga friends ko pa na para akong naka-foundation. Pero super nice lang talaga nito guys. Pero ang unang rant ko muna today is, can I just say na every time na nasa beach ako or may pupuntahan akong lugar tas gusto ko ng sunset, laging umuulan. Unang-una nung nag-Leyte ako, walang sunset. This time nag-Puerto Galera ako, malauling sunset. Ang gloomy ng weather. And every time na pumupunta din ako sa ibang place, for example, Tagaytay, gusto ko talaga ng sunset, ganyan, laging hindi nagpapakita or hindi ganun ka-wow. Pero pag nakikita ko sa ibang story ng mga tao, bakit ang ganda ng sunset sa kanila? Pero
I don't know. Hopefully, maaga pa naman. 3 pa lang naman. And sana may sunset dun sa White Beach. Pero ang kulimlim. As a sunset lover, sobrang big deal sa akin kapag umuulan, lalo na paghapon. Like, pwede kang umulan kaninang umaga. Pag sunset, magpakita muna. So ako, biniblend ko lang yung makeup ko gamit kamay. Gusto ko din pag-usapan today dahil nga naglabas ako ng vlog nung nakaraan, yung title na Ang Lungkot, ganyan-ganyan. And the comment section is super daming opinion. Yung iba, mga hate comments or mga harsh comment. And it's okay. I'm not affected naman. So, ako naglabas ng vlog na yon. So, ibig sabihin, you are all entitled sa opinion nyo or kung anong assumption nyo sa vlog ko na yun. Kasi, well, mali ko lang din naman talaga kasi hindi ko siya na-explain ng maayos kasi hinabol ko lang talaga i-upload yung day na yun. Kasi supposedly, ang vlog ko dapat that day is podcast with Darla. Kaso lang, yung di gumana yung audio namin, kaya pinilit kong mag-vlog nung nasa kapihan ako, and hindi ko siya na-explain ng maayos, di ba? Sobrang putol, yung unang part, ibang date yun, tas next, yung nasa kapihan ako, tas dugtong-dugtong lang siya. And again, sinabi ko naman doon sa video ko na yun, na I'm also nagre-reflect sa sarili ko. Wala naman ako sinabi na sobrang perfect ko, na ganyan-ganyan, na yung betray ako, na baka ako nga talaga may... Wala akong sinabing perfect ako, na hindi ako nagkamali sa mga past na nag-end na friendship ko. Wala akong sinabing ganun. Ang sabi ko doon, di ba, nagre-reflect din ako kasi nga baka nga naman talaga may mali din akong nagagawa, and I appreciate it also to those people na alam mo yung concern talaga and constructive criticism yung comment nila. Yung iba kasi dyan, Diyos ko, parang ayun yung mga taong, yung iba familiar ko doon na yun talaga yung mga laging nang babash sa akin. Pero I don't know, they are so updated lagi sa vlog ko, sa live ko, and akala kasi nila makukuha nila yung reaction nila na gusto sa akin, na pag nabash nila ako, yung maglulugmok ako, ipiplease ko sila, di na, uy, di na, ngayon pa ba ako magmamakaawa sa inyo. Yung iba pa magko-comment sa vlog ko, di naman connected sa vlog, may masabi lang talaga. Kaya natutunan ko na talaga, matagal na, 2024 ko pa natutunan, hindi pansinin yung mga memang comment nyo, lalo na yung mga taong alam mo, inaantay lang talaga akong magkamali. Pero alam nyo, ang natatawa talaga ako actually, yung mga taong ayaw sa akin, pero updated sila sa akin. So, hindi ko sila kino-consider as basher. Kino-consider ko pa sila as viewer pa din or fans. Kasi, alam mo yun, pinapanood nila ako. Kasi for sure, tinatapos sila yung vlog ko, kaya nakakapagbigay sila ng opinion. So, you know, may ambag ka pa din sa buhay ko. Eh, natitrigger lagi yung tao every time na parang gusto nila talaga akong mabash. Pero, hindi nila nakukuha yung reaction na gusto nila sa akin. Never. Tapos yung iba pa, ginagamit pa yung mga past na naranasan ko, like yung nawala yung bahay ko, na parang akala nila ma-hurt ako, ganyan-ganyan. Diyos ko, dahil bago ko pa sabihin sa inyo na wala na akong bahay, matagal ko nang natanggap yun. Kaya sa mga taong gagamitin yun against me, wala nang wow, te. Isip kayo ng iba, di ba? Wala kayong masay sa akin. So this is the time also na I would like to take this opportunity. Kasi doon nga sa vlog ni Madam Ivan, I joke about CKD and I saw some of the comments na yun nga, na I'm so insensitive. Ayan, I'm so sorry if, especially sa mga merong CKD na nakanood nung vlog na yun. I'm sorry, I didn't mean to make fun of your sakit. Hindi po ganun yung ano ko. Gusto ko lang po talaga takutin si Darla na mag-stop nakaka-soft drinks, sa mga maalat. Kaya ako po sinasabi sa kanya na CKD na yun, kahit nagbe-video call kami dalawa. Pero ayun nga, syempre iba yung dating nun sa vlog kasi parang tumatawa nga ako doon habang sinasabi yun. So, I'm sorry po, I didn't mean that way. Kasi bakit ko po tatawanan yung ganong bagay? Ako mismo, takot ako magkasakit ng ganon. So, ayun lang. Sorry po sa mga na-offend ko doon. Kasi ganun talaga ako kapag Darla na ganyan-ganyan. So, for example, meron sila mga habits na alam kong masama talaga. Katulad ng Yossi. Sabi ko, sige, huwag ka pang tumigil. Ganun talaga ako. Pero, yeah, I'm sorry po. And meron pa sinasabi sa amin na, ayan, magkasundo kayo ni Jovin kasi pares kayo ng ugali, maldita, pangit ugali, toxic, ganyan. Diyos ko. Toxic bakit? Kasi hindi nyo nasunod, kasi hindi namin nasunod yung gusto nyong mangyari sa amin na makipag-okay doon sa dati naming friend. Na mataas yung pride namin, ganyan-ganyan. Kasi napatawad siya ng isa. Dapat pati kami. Guys, madami kayong hindi alam na story. Kasi hindi naman kami nagsalita about sa issue na yun. Kaya wala kayong karapatan na diktahan kung ano dapat yung maging desisyon namin na dapat pag pinatawad ng isa, ibababa din namin yung pride namin. Hindi, walang ganun. Hindi nyo alam yung mga
mga nalaman namin na hindi naman namin share sa inyo. And as long as hindi kayo yung naka-experience ng naranasan namin, hindi kayo pwedeng magdikta na sabihin na kung buhay si Kuya Lloyd, bakit yung pa inadami si Kuya Lloyd? Wala naman na siya sa senaryo nung nagka-issue kami, nung nag-aaway kami, ganyan. Kung buhay si Kuya Lloyd, do you think also na matutuwa siya dun sa ginawa sa amin? 'Di ba? Same thought lang kasi yung ganun. I mean, everyone made a mistake naman talaga. Lahat naman tayo nagkakamali. Hindi naman namin sinasabi na perfect kami. Pero because of that, natuto kami. Di ba, may lesson kami natutunan na not everyone is panghabang buhay na friends talaga. And again, yung tinutukoy nyo din sa vlog ko, nakakala nyo na kaya madaming nag-cut off sa akin. Hindi po about siya doon. Walang connected doon. Or kahit sa mga sinong BNT members po. Wala pong ganun. Kasi baka naman misinterpret nyo. Kasi actually, ang gusto ko talaga ipadating doon, broken hearted kasi talaga ako at that time. And hanggang sa nagsundot-sundot na din yung mga past na experience ko. Kasi parang na-deja vu ko. So, ayun. Broken hearted lang ako nun, guys. Kasi nga parang, ayun nga, sabi ko, everyone is betraying me, ganyan-ganyan. Kasi nga, hindi ko din naman na-explain yung side. Pero, ayun, hindi ko naman na kailangan na-explain sa side ko. Pero, sabi nga ni Darla, bobo ka kasi nag-upload ka pa ng ganyang vlog. Yung podcast mo in-upload natin. Pero ayan, comment down below kung gusto nyo pa ituloy yung namin yung podcast na yon ni Queen Darla. Kasi actually, interesting yung question na yon, yung topic na yon. So, comment down below. So, nag-blush on lang ako. Next na natin is magpa-powder na tayo. So, ang ginagamit kong powder is this one from Absidy also. Super nice nito, guys. Lalo sa mga oily skin, magtatagal talaga yung makeup nyo dito. So, perfect na perfect din to pang beach, guys. Kahapon, binasa ko mukha ko. Nagtataka si William. Sabi niya, taray mo parang buo na ka-makeup ka pa din buo. Kasi hindi talaga nabawasan yung makeup sa mukha ko, guys. And I think also it's because of mga skin prep ko and mga setting spray na ginagamit ko, yung mga product ko mismo. Kaya, kung sa mga hindi pa nakakahanap dyan ng mga product nyo, tingnan nyo na sa TikTok showcase ko to, guys. Walang emet to. Sobrang tagal ko na itong ginagamit. Tapos merong isang comment sa page ko na member daw ako ng 4-piece. Kasi di ba sobrang trending ngayon yung 4-piece dahil sa Meralco. Dahil sobrang malang singil nila sa billing natin. Yun pala kasi kasama sa contribution na binabayaran natin is yung mga member ng 4-piece. And may nagko-comment doon na member ka ng 4-piece, kanya kapal ng mukha mo. Paano ko naging 4-piece member? Wini-wish ko nga din yun dati nung elementary ako. Pero tinanong ko si mama, kung 4-piece member ba tayo? Hindi daw. Kaya nakapagtigil-tigilan nyo, sabi pa. 4-piece member ka pero nawalan ka ng bahay. Tapos pag nakita niya daw ako, sasampalin niya daw ako. Masyado kayong obsessed sa akin, no? Masyado kayong sa akin. Gigil na gigil. Ito din talaga ang problem pag strong yung personality mo. And of course, madaming nakaka-relate dyan na they judge people because of their strong personality. So, hindi lang naman ako yung nakakaranas ito. Kahit nga si Mama Joben, ganyan. Na-experience niya din yun na parang syempre, pag sobrang direct mo magsalita, iniisip ng iba na parang ang sakit mo magsalita. Pero yun nga, lahat naman is nalalagay sa lugar. Pero, yun nga, hindi ko talaga kayang makipagplastikan kasi pag ayoko sa isang tao, may subtitle yung mukha ko na yung may sasabihin o kaya nandyan na hindi ko bet yung vibes, ganyan. Alam yun ng mga kaibigan ko talaga. Kaya it's either tatahimik ako kasi hindi kita ka-vibes or last kita na natin yun. Ganun talaga akong tao. Kaya ngayon, super happy din talaga ako nga sa mga friends na meron ako right now. Kasi, alam mo yon, pinaparamdam nila sa akin na important ako, na love nila ako, sinasabi nila sa akin na na-appreciate nila ako. And that's one thing na mahalaga sa life natin. One thing I love myself also is natutunan ko na ding mag-isa. Like for example, magkakape ako, wala akong kasama, wala akong naaya, that's okay. Before kasi, kaya ko naman siya, pero yun nga, mas bet ko talaga. Kasi nga, as a madaldal na person, gusto ko talaga may pinagkikwentuhan ako, guys. Lalo na pero meron akong mga pinagdadaanan na gusto kong paulit na kinikwento sa mga kaibigan ko. So, ganun akong klaseng ng tao, guys. Super daldal ko. So, patapos na tayong mag-makeup, sa taas na lang ako maglalagay ng cluster lashes ko. And then, babalikan ko na lang kayo later. Papakita ko din yung full outfit ko. And I will be right back. So, I'm done doing my makeup. Lumipat tayo ng pwesto, guys. Kasi may lumapit na Chinese. Doon napatigil ako mag-shoot.
kinausap niya ako na para bet niya akong mabembang. Si OA. So today, ito na ang ating final makeup and pupunta na kami sa White Beach and thank you so much sa pakikipagtsikahan nyo. And again, kung ano man kalabasan ng comment na yan, okay lang. So thank you so much guys for watching our vlog today. And comment down below anong next topic naman ang gusto nyo sa next sit down video natin. Hahanap naman ako ng next place na pwede nating podcastan or pagtsikahan. 'Di ba? So I super enjoy this video kasi at the same time nag-i-makeup ako and chinichika ko para may kinakausap lang ako dahil sa super daldal na tao at chismosa na din. I love that. So I think isama ko na dito sa ating content ang pakikipagchismisan sa inyong mga tao. So ayun, magsiswimming lang kami guys. Abangan nyo na lang yung mga vlog ko here dito sa Puerto Galera, yung mga ginawa namin, yung mga ganap namin. So yun lang guys. Thank you so much for watching. Bye!